Sa wakas, malalaman na natin kung ano ang tunay na curse technique ng King of Curses na si Ryomen Sukuna. Ang karamihan sa lahat ng Jujutsu Kaisen fans ay aware and ine-expect na ang curse technique ni Sukuna ay ang kanyang slashes na ang cleave and dismantle lamang. Subalit yun ay napaka-shallow at wala pa yun sa kaibuturan ng tunay niyang curse technique. Na isinampal sa atin ang Jujutsu Kaisen Season 2 nang banggitin ni Sukuna ang salitang fuga at nang gamitin niya ang Fire Elemental Arrow curse technique. This will be a warning, ang content ng video na ito ay magkakaroon ng spoilers mula sa manga, kaya kung ayaw mong ma-spoil iwasan mo ang video na ito, pero kung gusto mong malaman ang tungkol sa curse technique ng King of Curses, tapusin mo ang video to. Fuga! Oo, tama rin naman na curse technique nitong si Sukuna ang kanyang dismantle and cleave, dahil from the recent chapters nga ng Jujutsu Kaisen ay nagawang kopyahin itong si Yuta ang kanyang curse technique sa pamamagitan ng kanyang mimicry. At maraming beses na din namang napatunayan itong si Ryomen Sukuna na ang kanyang sure hit effect ng domain expansion ay ang cleave and dismantle nga. Subalit that doesn't mean na doon na nagtatapos ang kanyang curse technique. Kung babalikan natin ang nangyaring laban sa gitnaan ni Jogo at nitong si Sukuna, wherein nagkaroon nga sila ng firepower battle, nabanggit ni Ryomen Sukuna na hindi siya magdadaya sa pamamagitan ng pag-explain ng kanyang curse technique bago niya pasabihin ang salitang fuga. Tulad nga ng nabanggit ni Nanami, kapag binanggit and inexplain mo ang iyong curse technique sa iyong kalaban, mas na-amplify pa ito na dahilan kung bakit hindi na inexplain ni Sukuna ang kanyang curse technique daw kay Jogo para hindi na ito mas maging madaya pa. Na talagang gumulat naman kay Jogo dahil tulad niya at tulad ng iba pang nanonood ng JJK, ang akala natin ay slashes lamang ang curse technique ni Sukuna, ngunit sa bunganga niya na mismo nanggaling na hindi niya i-explain ang kanyang curse technique na ang Black Box. Doon na nga natin na witness na gamitin ni Sukuna ang kanyang fire arrow na hindi pa niya na ipapakita magmula lang magsimula ang series. Dito na magsisimula ang ating theory. Maaring ang kanyang cleave and dismantle ay isang parte lamang ng kanyang curse technique at hindi ang pinaka-essence ng kanyang curse technique. Kumbaga, marami itong iba pang branches at ang cleave and dismantle ay ang pinaka-ginagamit or base lamang ng kanyang technique. Maaring ang pinaka-core ng kanyang curse technique na ang Black Box ay ang i-manipulate ang kanyang cursed energy at ang i-transmutate ito papunta sa iba't ibang properties. Tulad na lamang ng pagpapatilos nito na dahilan kung bakit nagagawa niya ang slashing attacks at ang pagpapainit nito na nagagawa naman niyang mag-create ng fire elemental attacks. Pero tulad ng nakita natin sa nangyaring laban niya kay Jogo, kailangan niya pang i-open ang kanyang black box para magamit ang iba niyang curse technique na maaring meron din explanation. Pwedeng palagi niyang gamit ng cleave and dismantle at nagagamit niya yun without chance sa pamamagitan ng isang binding vow na kakailanganin niya ng isang vessel. Also, kung babalikan natin ang nangyayari pa sa Shibuya incident bago pa man lamang i-feed or pakainin itong si Jogo, si Yuji Itadori nang natitira pang 10 fingers na na-accumulate nila, mapapansin natin na ang bawat finger doon ay may kani-kanilang unique properties and design. And thanks to this unknown artist na naglagay ng coloring sa mga fingers na ito ni Sukuna, mas nagkaroon pa ng linaw kung ano talaga ang nasa fingers na ito, na nakikita natin para bang meron ditong earth manipulation, ice manipulation, plant manipulation, rock manipulation, and fire manipulation na ginamit niya kay Jogo. At hindi lamang yan, maging ang mga tattoos nitong si Sukuna ay may maaaring sari-sariling meaning na pwedeng ang isa sa mga tattoo ito ay ang nagtatago ng kanyang hidden na special grade curse tool na ang Hit 10. Dahil alam naman natin na way back sa Heian era, meron siyang dalawang special grade curse tool na ang Hit 10 at ang Kamutoke. Kamutoke na naipakita niya na sa laban niya kay Kashimo Hajime na na-confiscate naman ng curse technique nitong si Higuruma, at ang Hit 10 na up to this day ay hindi pa rin niya naipapakita. Pero kung ganun nga, bakit hindi gamitin ni Sukuna ang kanyang curse techniques nang sabay-sabay sa pakikipaglaban para mapadali ang pakikipaglaban niya? Tulad ng nabanggit ni Gojo nang mangyari ang showdown nila sa Shinjuku ni Sukuna, hindi pwedeng gamitin ng isang sorcerer ang dalawang curse technique ng sabay. Tulad na lamang ng paggamit ng domain expansion habang ginagamit ang iyong sariling curse technique. Dahilan kung bakit kahit nailabas na nitong si Sukuna, si Mahoraga at si Agito, hindi na siya nangamba na pwedeng gumamit pa ng malevolent shrine nitong si Ryomen Sukuna. Ngayon, di ba napakalakas at napakadaya ng King of Curses? Subalit maaring dahil dito kailangan niyang magkaroon ng kondisyon para magamit niya ang curse technique niya na ito, na yun ay ang pagkakaroon ng isang vessel. Dahil unang-una sa lahat, hindi naman natin alam kung paano namatay si Ryomen Sukuna or kung sinong tumalo sa kanya way back sa nagdaang pang napakaraming taon. Maaring sinadya niya na scatter ang kanyang sariling soul fragments dahil yun din naman ang essence ng kanyang curse technique, ang humanap ng vessel. Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa black box para mas lalo nyo pang maintindihan kung paano ito nag-work.
Ang black box ay para bang hindi naman literal na isang itim na kahon. It's as if para itong isang randomized thing or process na naintindihan ni Ryomen Sukuna na dahilan kung bakit nagagawa niyang mga imposibleng bagay na ito. It's as if meron tayong input at meron din tayong output at sa gitna ng dalawang yun ay doon nag-e-exist ang black box. Black box dahil hindi itong kayang i-explain ng kahit na sino, subalit nagawa yung intindihin at matutunan ni Ryomen Sukuna. Isipin nyo na ang black box ay ang parabang tinuturing na ang proseso ng pag-create ng isang curse technique, meaning ang input natin ay ang cursed energy at dadaan sa init curse technique na ang black box at ang output naman ay ang curse technique na mailalabas nyo as an attack. Lade ng nabanggit ni Ryomen Sukuna sa nangyaring laban nila ni Gojo Satoru, nabanggit ni Ryomen Sukuna na ang prefrontal cortex na nasa parteng likod ng utak ng isang tao or ng isang sorcerer ay doon nakatago ang innate curse technique. And since alam naman natin kung gaano katindi ang pursuit nitong si Ryomen Sukuna sa pag-intindi at ang pag-develop and growth ng kanyang kaalaman sa Jujutsu, maaring maging yun na isang black box nga at hindi kayang intindihin ng kahit na sino ay nagawa niya nang maintindi. Na dahilan kung bakit kaya niya nang i-manipulate ang properties ng kanyang sariling cursed energy, kaya natatransmutate niya ito mula sa cursed energy papunta sa slashing attacks, papunta sa fire elemental attacks, at maaring maraming ibang atake pa na makikita natin sa susunod na chapter. Maaring sa pagbanggit din ng kanyang chant ng open na fuga, ay na-open niya ang kanyang prefrontal cortex, nagbibigay sa kanya ng kaalaman at observation abilities na dahilan kung bakit habang ginagawa ni Jogo ang kanyang fire elemental attack ay nagawang sabayan at kopyahin yun ni Sukuna right on the spot. Pero teka, does that mean na magkapareho ang curse technique nitong si Ryomen Sukuna at ang curse technique ni Yuta Okkotsu? Hindi. Magkaiba yon dahil ang curse technique ni Yuta ay ang kumopya ng curse technique ng ibang sorcerer, subalit pagdating kay Ryomen Sukuna, hindi niya yun basta kinokopya. Inaaral niya yun, iniintindi niyang masyado at nire-refine to the point na kaya niya na yung gamitin gamit ang kanyang sariling abilidad. Maaari ding may certain limitations ang paggamit ni Sukuna ng kanyang ability na ito na hindi niya ito maaaring gamitin sa mga inherited curse technique tulad na lamang ng Ten Shadows, kung kaya naman kinailangan niya pang pasukin ang katawan ni Megumi Fushiguro as a vessel para magaya niya to. Dahil alam naman natin, unlike ng mga common na curse techniques, ang inherited curse techniques ay para bang may kinalaman sa genetic component and build-up ng isang Jujutsu sorcerer. Isang bagay na maglilimita naman sa panggagaya or pag-aaral nitong si Sukuna ng curse technique na yon. Now this is where things will be interesting. Alam naman natin na napakalakas na ngayon ni Yuji at dahil nga sa kanyang soul punches na kaya niyang i-damage directly ang soul, ay talagang nagiging vulnerable ang kahit na sino kahit pa napakalakas ng defenses nito and endurance. Subalit kung papansinin natin bakit sa laban niya kay Ryomen Sukuna ay para bang hindi naman niya nadadamage si Sukuna at nababawasan niya lamang ang output nito at para bang nagbibigay lamang ng shaking effect kay Ryomen Sukuna tuwing mabablock niya yon. Bakit din nagawang i-damage ni Ryomen Sukuna ang mismong soul ni Mahito? We all know naman na walang kahit na sinong makakapatay kay Mahito unless kaya mong i-damage ang soul, na dahilan niya kung bakit naging isang mortal enemy niya si Yuji. Maaring ang explanation dyan ay dahil kaya ding i-alter ni Sukuna ang kanyang sariling soul, kung kaya naman nagkakaroon siya ng enhanced durability laban sa mga punches nitong si Yuji at nagagawa din niyang tapatan maging ang soul ni Mahito. Not to mention, nabanggit din ni Gojo Satoru na maaring at some point magawang ma-adapt at ma-inherit nitong si Yuji ang abilities ni Sukuna nang dahil na nga sa nababad na siya ng napakatagal sa cursed energy nito. And there you go, makikita natin na may kinalaman na nga sa soul ang naging curse technique nitong si Yuji. Maaring way back sa Heian era ay nag-exist na ang isang cursed spirit na katulad ni Mahito bago pa man lamang mag-exist si Mahito sa current timeline, at yun ay nakatapat ni Sukuna, napatay at nakopya niya ang curse technique nun. Isang bagay pa, hindi natin alam kung paano na shapeshift ni Sukuna ang kanyang katawan para magkaroon ng 4 na kamay, 4 na mata at 2 bibig. Maging si Kenjaku ay hindi alam kung paano nangyari ang prosesong yun, na maaring dahil kaya ngang i-alter ni Sukuna ang shape ng kanyang soul. And as you guys know at sinabi na rin ito ni Mahito, kapag inalter mo ang shape ng iyong soul ay magmamatch doon ang iyong katawan, na dahilan niya kung bakit napakadali niyang nasa shapeshift ang kanyang katawan according to his will. What if
Yun talaga ang nangyari sa Heian era at ito ang tunay na explanasyon sa kung ano talaga ang curse technique ni Ryomen Sukuna. Marami ding nagtatanong kung may iba bang extension ang channel na ito dahil napakarami ng ibang channels na nagke-create ng same content na tulad ng ginagawa natin sa mga videos dito. The answer is no. Updated Weeb is a solo and individual channel at wala nang iba pang channel na kasama ito. Maybe some other channels find our ideas interesting na dahilan kung bakit gumagawa din sila ng sariling content na parang kaparehong-kapareho nito, and that is okay lang naman. As for the raffle draw naman, nalalapit na ang magiging announcement na kung sino ang winners dahil nalalapit na din ang paglabas ng Jujutsu Kaisen Chapter 252. To know the qualifications at kung ano pang mga bagay na kakailanganin mo para makasali sa raffle at maging isa sa lucky winners ng ating mga action figures mula sa Jujutsu Kaisen characters, ay panoodin nyo lamang ang video na ito na nagtatalakay naman sa magiging awakening ni Yuta Okkotsu. Be sure to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Huwag mo na din kalimutang i-follow ang ating Facebook page by the same name na Updated Weeb dahil doon natin i-upload or i-announce ang mga events at iba pang mga bagay-bagay na mangyayari sa ating community. But then again, it is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.